sagutin kung official to o hindi. At Mr. kung mali, President, if I Mr. may. President, may I finish? I Kasi- allow the gentleman kasi to finish. sasagutin ko na yung point niya. You can answer after me. That is the Okay. decorum here. Do you want to see a meme? Oh, di ba? So, yun nga ang ano, wala tayong bastusan. We follow the decorum, we follow the proper order. Members of the House? Mr. President, Members I'm of not the yet Senate? finished. Please don't interrupt. Konting decorum lang tayo po. Di ba? Kasi maraming gagaya sa atin po dito. Ano, bulok na yung style na yan eh. Yan yung style na pro-China, anti-China, pro-Philippines, anti-Philippines, no? With all due respect, Mr. President, I think we have exhausted Mr. President, this do we have debate. closure here? No, Mr. President, but I Mr. no President, longer would like to No, on one hand, Mr. President, respond sabi niya, to further mini-minimize ko. questions, Mr. Nung President. nagtatanong naman ako ng ibang opisyal, ayaw naman sagutin. Sino nag-minimize? Mr. President, I have the floor. The I have the question- floor. Mr. President, point of order. I have the floor, and I would like to manifest that we believe this has been exhausted for 2 weeks, Mr. President. This resolution is so general. Mr. It can President, mean anything. Mr. President, I'm not yet finished. You said you don't want to speak anymore, then don't speak. It's your privilege. But if you don't like what I'm saying, Mr. President, no, Will you please tapos address na ako eh. the- Point of Tapos na order, ako. Mr. Please President. address the chair. Do not address I'm sorry for that, each Mr. other, President. Nagkabastusan po dito sa Senado, mga kababayan, at ito pong si Tariel, ang Ilong Ranger, ito pong isang dating justice at ang tagangalngal sa West Philippine Sea, mga kababayan, abay naduwag po na bahagang buntot dito sa hamon na debate ni Senator Marcolita. At ito pa, kabayan, ay si Tuta Sen madidisbar. Opo, madidisbar or makukontempo ito, mga kababayan. Pili lang po kayo, madidisbar o matatanggal sa pagkasenador, sapagkat, kabayan, ay inaksyonan po siya nito pong mga batikang mga abogado dito po ngayon. Ano ho? Nagtungo ang mga batikang abogado papunta sa Supreme Court upang ireklamo itong si Tutasin ninyo, kabayan. Nako, ito na po ang matinding karma dito kay Tutasin. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan sa buong bidyong ito, mga kababayan. Ngunit bago yan, maraming salamat po muna sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, naglalike at nag-share sa ating mga video. Pati sa mga basher at mga trolls, I love you! Yamiti kudasai, ayaw call, bata pa ko call! Anyway, konting patalastas lang yun, mga kababayan, para mabawasan po ang sobrang stress natin. Matindi po itong mga nagaganap ngayon sa Senado at ito nga pong malalapit ng pagkadisbar or pagkakontempt ni Tutasin. Eto po, panoorin ninyo ang buong detalye ng ating video. Magdebate muna, yan ang tugon ni Senator Rodante Marcoleta matapos imbitahang sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Nagkainitan naman ang ilang senador habang tinatalakay ang resolusyong kumukondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. May report si Ian Cruz. Sabi niyo kay Commodore Tariel, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa iyo? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Hinamon ni Senador Rodante Marcoleta ng debate sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Maritime Security Expert Professor J. Batong Bakal. Tugon niya ni Marcoleta sa imbitasyon sa kanya ni Tariela na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Marcoleta na i-give up o isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta para malaman nila na sa pag-asa may mga komunidad ng mga Pilipino at ito ang pinaka-importanting dahilan kung bakit ito tinitindigan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard at hindi ito dapat ipamigay. Kumasa si Carpio sa hamon ni Marcoleta, pero dapat ang topic daw ay kung legal bang may WPS at kung ang mga isla at bahura sa Kalayaan Island Group ay bahagi ng WPS.
pumasa ka pero mayroon kang kondisyon. Ano yun? Hinahamon ka ni Senator Marcolita, pag-usapan ninyo. Ito naman si Tariela, ang dami mga satsat, mga kababayan. Ito po kasi, mahalaga dito sa pinag-uusapan, ay alam ninyo kung ano talaga ang pinaglalaban natin. Ako man dito, sawan-sawan na rin po tayo dyan sa mga anti-China, pro-China narrative nila, no, mga kababayan. Maliwanag po dito, mayroon pong pinag-ugatan. Ito pong kaburaraan ni Tariela na gumawa po siya ng karikature, mga kababayan. Ito po rito ang kanilang pinagtatalunan. At kitang-kita po, pag mga abogado na po ang nagdidebate, malalaman po kagad ninyo kung sino yung mga mahuhusay at may laman at marunong at magaling na mga abogado. Tingnan niyo po ito parehas senador, parehas abogado, nagdebate mga kababayan, ay kitang-kita mo kung sino yung lamang talaga sa katuwiran. Dahil ito ang isa, pag hindi na po siya, pag tingin niya medyo dehado siya, ini-interrupt niya po si Senator Alan Cayetano. Samantalang ito naman si Senator Marcolita, nang hinahamon niyang debate itong dating Justice Carpio, nag-set naman siya ng sarili niyang kondisyon. Kita niyo mga kababayan, abogado si Senator Marcolita, abogado rin yun si dating Justice Carpio, di ba? Pero bakit kailangan mo mapag-set? Mayroon si Senator Marcolita sinasabi, pagdebatehin mo na natin, di ba? Friendly debate nga Bakit kailangan mo magbigay ng sarili mo pang yung tema, isamantalang mayroon naman talagang pinagdidebatehan na, di ba? Bakit napakahirap nating sagutin kung official to o hindi? At Mr. kung mali, President, if I Mr. may. President, may I finish? I Kasi- allow the gentleman kasi to finish. sasagutin ko na yung point niya. You can answer after me. That is the Okay. Tingnan nyo mga kababayan, nagsasalita pa lang, nag-interpellate pa lang itong si Senator Alan. Kumbaga kino-cross-examine, bakit napakahirap natin sagutin kung official ba itong caricature? Yung ginawa nga na pag drawing kasi dito po umalma yung China Ito po yung, kumbaga sa totoo lang mga kababayan, personal pong attack ang ginawa ni Tariela doon po sa kanilang presidente. No? Kahit naman siguro tayo, ang ating DFA doon sa China, pag si BBM po binastos doon, mag-ano rin, di ba? Aalma din ang ating DFA doon sa China. Tama hindi? So ngayon, ito ngayon ang kinakasyon ng Senator Alan. Ito si... Forum here. Do you want to see a meme? Di ba? So, yun nga ang wala tayong bastusan. Yan. Kita nyo mga kababayan, parehas abogado pero bastos yung isa naman, sinusunod po yung decorum. Yan po si Senator Alan Cayetano. Kita nyo na ganyan pong nangyayari dito sa Senado. Dinadaan po nila sa brasuhan. Palakasan, kasi nga marami po sila, majority nga sila So dinadaan po nila ito sa brasuhan dito. Pero sa argumento, katwiran ay nandito po kay Senator Alan at Senator Marcolita, kabayan. Ngayon, bago natin puntahan ang buong detalye ng mga bidyong ito, iuna na po natin ito pong si Soto maaring madisbar. Mirise, madisbar or makontempo sa Supreme Court. Ito, panoorin ninyo. Ito po ang post mga kababayan. News update, mga batikang abogado tutungo sa Supreme Court para maghain ng kaso laban kay SP Soto. Ayan mga kababayan, post po ito ng Archlight News. Mga batikang abogado tutungo sa para maghain ng kaso laban kay SP Soto. Inihayag ni Attorney Ferdinand Topacio na nakatakdang magsampa ang isang grupo ng mga abogado ng petisyon sa Korte Suprema upang ipakontempt. Akala ko ipadisbar na mga kababayan Ang problema, paano nga mga ito mapadisbar? Hindi naman ito abogado. Contempt na lang. Ipakontempt si Senate President Vicente Tito Soto III dahil sa umano'y mga pahayag nito laban sa hudikatura. Ayon kay Topacio, lumampas na raw sa saklaw ng simpleng opinyon ang ilang naging pahayag ni Soto at maituturing umanong hindi paggalang sa Korte Suprema na isang mahalagang institusyon ng pamahalaan. Binigyan diin din ng abogado na bagamat pinahihintulutan ng kritisismo sa mga desisyon ng korte, may hangganan ito lalo na kung nagmumula sa isang mataas na opisyal
ng gobyerno na inaasahang magtataguyod ng respeto sa mga sangay ng Estado. Alam nyo mga kababayan, ito po ngayon yung sinasabi na natin noon na wala bang mga abogado dyan, di ba? Narinig siguro tayo ng Atty. Topacio, ano, sa bagay. Sino ba tayo para pakinggan ng Atty. Topacio? Alam na rin po nila ito, no? Na talagang dapat sampahan ito ng contempt of court dahil po sa pambabastos nito sa Supreme Court, ano ho? Kat tayo man na mga ordinaryong mamamayang Pilipino, wala po tayong karapatan na pahiyain or walang hiyain, bastusin ang hatol ng korte. Pwede po tayong ma-contempt of court, katulad na lang noong nangyari, no? Na hinatulan or hindi pala hinatulan, na dismiss ang kaso for technicality nitong anak ni Bindalo Boyeng Rimulya, na mayroong nahulihan or nahuli na tumanggap ng illegal na Mary Jane, high-grade na marijuana, mga kababayan. Wala pang 3 buwan na dismiss ang kaso for technicality, no? Wala po sa atin po pwedeng magano doon kung anong ginawa ng korte doon, kasi po korte yun eh. Maaring mag-appeal tayo, maaring mag-ano tayo, pero sa tingin ko wala yatang appeal na yun, no? Dahil nga po sa tawag nito, technical mga kababayan. Ganito po ang nangyari sa impeachment kay BP Inday Sara. Na technical sila eh. Pero itong si Soto, dahil nga sa akala niya ababdalo na siya, kasi mayroon siyang kasamang Bindalo, si Tulfo, Boyeng Rimulya, ababdalo, Bindalo, nagbida-bida. Ang dating pa, parang pinagbibintangan pa niyang Supreme Court na gumawa ng sarili nila or nag-overreach sa kanilang kapangyarihan. So, marapat lamang, di ba kabayan, na ito siya ay kastiguhin din talaga. Dahil tayong ordinaryong Pilipino, di ba? Mabilis lang tayo makulong. Katulad ng Diwata, di ba? Nakulong. Nakulong si Diwata. So, dahil ordinaryo, di ba? Pero yung mga magnanakaw, ayun, nasa Europe, di ba? Nandun pa kung saan-saan, nagpapasyal-pasyal, at nandyan pa ngayon sa Congress. Tama, hindi? Si Soto, mirisi sa Soto pagka madisbarka. Kasi nag-abog-abogado to eh. Ayan, mga kababayan. So, maganda ito, no? Kung ano ang magiging decision. Kaya good job, Atty. Ferdinand Topacio, mga kababayan. Good job sila dito. Okay, tunguhin na po natin ang mga detalye nitong nangyaring balitaktakan dyan nga po sa Senado kahapon. Is it correct that ang pinagmulan nito ay yung presentation ni Commodore Tariela na may depiction in caricature or whatever the right name is of President Xi sa presentation niya? Ito ba yung pinagmulan nito? Hindi naman, di ba? Even before that. Kita mo? I think Hindi, parang natatai si natatai si Kiko, di ba? Nagtatanong pa siya, hindi naman, di ba? Yun yung pinagmulan eh. Yun yung, mga kababayan, di ba? Yun yung sinabi ng Chinese embassy noon doon sa paggawa ng caricature ni Tariela doon sa litrato ni Xi Jinping. that may be one of the issues raised, but I don't think it began with that, Mr. President. No, Mr. President, because bago po yung yung Chinese ambassador eh. So, all the disputes with the former ambassador, kung meron man, was covered by the 19th Congress eh. Kompleto naman tayo ng resolution eh. So, lumala ito nung nagkaroon ng caricature regarding the president of China. So, asan yung side by side? Pakita mo. So, siguro ito question ko. Let's, with your permission, Mr. President, Senator Pangilinan, let's focus on Commodore Tariela muna, no? Let me state this for the record muna, ha? I don't doubt his patriotism. I don't doubt his contribution to the cause. At lahat ng ginawa niya na opisyal at tama, wala akong problema. Okay. This is one picture. Pero nasan yung picture ni Presidente na nung
Kita niyo mga kababayan ha, ito yung mga mahalagang pointers dito na hindi alam no ng ibang tao, mga kababayan. Si Senator Marcolita at saka si Senator Alan, wala naman po silang kontra sa mga ginagawa ni Tariela na maganda para sa bayan. Particular lang po itong ginawa niya na ito na mukhang itinatanggi niya. At sinasabi niya hindi niya raw pinangalanan, di ba? Pero obvious naman ang itsura, mga kababayan. Sino bang kaitsura? Hindi naman kawig ni BBM. Bagay kawig ni BBM. Di ba yung ano ko nga dito sa kanya, kung hindi siya yan, sino nga yan? Tariela. Di ba? Ikaw magpaliwanag din kasi ikaw nga naglabas niyan eh. Now, sasabihin naman niya, hindi nga yan si Jinping. Sino nga yan? Hindi mo rin masagot. Kung hindi mo masagot, so baliwala lang pala yan. So kung baliwala lang yan, so naggumagawa-gawa ka, nagbubulakbol ka lang pala. Di ba? Naka-uniforme ka pa, sinasahuran ka ng taong bayan, bulakbol lang palang ginagawa mo. Wala pala yan eh. Nagigits nyo kabayan ang aking punto? Ituloy natin si Senator Alan. Ang ganda nitong sinasabi ng Senator Alan. Wait lang, i-screenshot ko lang ito mga kababayan kasi gagamitin ko pang thumbnails. Maganda ito. Maganda itong pang thumbnails na to. Wait lang kabayan ha, wait lang ha. Wait lang, isend ko lang ito muna. Ay sayang para may thumbnails na ako agad. Ayan mga kababayan. Wait lang ha. Okay, yan. Tuloy na natin. Nasaan na ba 'yon? Nasaan ka na? Ayan. Sa ASEAN ba yon o sa APEC? Hindi, yung nilapitan niya bigla si President Xi. Ay, naku, Meron ayan ka pala nun, yun diba? mga kababayan. Ito muna. Pansin si Ano Lilin. sa dalawa ang opisyal ng Pilipinas? Yung mag-usap tayo, magdebate, ipaglaban natin atin, pero sa simbolo ng watawat at sa simbolo ng Pangulo ng bawat bansa, cordial tayo, or ang opisyal ba natin ay umikot tayo at gumawa tayo ng mga caricature at siraan natin ang image ng presidente ng kabila? Which is our official policy? If I may just clarify, Mr. President, because the mention of the caricature. Mr. President, according to the information, the caricature came out January 14. But even before that, Mr. President, I publicly came up with a statement expressing concern about the military exercises, live military exercises undertaken by China in the Taiwan Straits. That was in December. And there, Mr. President, I was called out by the Chinese embassy spokesperson saying, reminding me that I should respect the one China policy. And so the issue of Tariela cannot be isolated, Mr. President. Okay. So, And therefore, if I answer this, it is simplifying, Mr. President, the whole resolution into Tariela's statements. No, it's not, Mr. President. Mr. President, I'll go to the one China policy later on and why you were called out. Because if you remember, the president himself was called out. Exactly. But not Mr. by President. no, because that's their duty. Well, and it is our duty to respond. Yes. Mr. President. Yes. Yes, it's your duty to respond, Mr. President. But To uphold the rights, to uphold our independence, to uphold our freedom of speech, Mr. President. yes, Mr. President, but one of the red lines of China in their diplomatic relations with any country, including the United States, is the one China policy. That's why when the Speaker of the House of US went to Taiwan, they were called out. And there was no issue. Mr. President, and they called, Mr. President, let me finish. Yes. They called, and there was a debate. When President Bongbong said we have to prepare, President BBM, nag-statement. So, wala namang issue eh. Eto stand natin, eto stand nila. Except that, Mr. What's the President, issue there? my experience with Chinese statements, Mr. President, is that they tend to they tend to be inaccurate or they tend to make wrong, false accusations. Mr. President, I was chairperson of the Council of Asian Liberals and Democrats. Our organization was blacklisted by China. And the accusation was that the Council of Asian Liberals and Democrats, of which I was chairperson,
was supporting Taiwanese independence, which was a lie, Mr. President. So I've had experience with Chinese public statements that are false because it serves their interests to promote their one China policy. We respect their one China policy. When I expressed concern about the live military exercise, I did not speak about Taiwan's independence, or I did not speak about, at least from my point of view, it had nothing to do with the one China policy. We were just expressing concern that the live military exercises are creating tension and escalating tension in our region. There was no mention of one China policy, and then they come in and then remind me. No, Mr. President. That Is a standard reminder because they consider Taiwan and the waters in between to be part of China. So, put it another way, Mr. President. Sa kainitan ng secession movement ng Mindanao, kung may statement ang isang opisyal ng China dahil nagpadala tayo ng military sa Marawi, hindi ba ang diplomats natin sa Beijing sasabihin din sa kanila, huwag kayong makialam? Kasi one Philippines to eh. Ang Mindanao ay hindi independent. Mr. President, I beg to disagree with the comparison. I think, again, ano yan, Atis at Santol, Mr. President. Iba yung sitwasyon dun sa Mindanao, iba naman ang sitwasyon dito sa Taiwan Straits, Mr. President. Mr. President, that's a very, For very... example, we have about 200,000 overseas Filipinos in Taiwan. And so these live military exercises are a concern because an accident could lead towards, a shooting war, which we would, for the sake of our Filipinos overseas, we would like to ensure that nothing like that happens. No, I agree with you, Mr. President. And I agree with your statement, and I agree na sana hindi invade yung Taiwan. What I'm saying is it's the duty of their diplomats na sumagot. So if there were 200,000 Chinese in Mindanao, and we had live exercises, i-invade yung Marawi, yung ating diplomat ay aangal pa rin sa Beijing because it's their duty. Diba? But to move on from that, Mr. President, okay, going back to Commodore Tariela, sa resolution nyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng ambassador ng China sa DFA, official ba yan? Which is tama and normal. So, if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest na bakit, at pag hindi sinabing official ba yon. Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya, on official time, will show this caricature. So, my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to kung ano tama at mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that. Okay? Pero naghahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- we would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. so Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin,
then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put Wow, dagat. Sana all yung mga memes dito. Sa taas ilabas din sana yung memes dito no, na di ba mayroon itong memes no na hukayin si Marcos Sr. Di ba? May mga ganun mga kababayan, papahukay nila si Marcos Sr. May mga memes, ang daming memes nito Oh. Yan yung punto ni Senator Alan mga kababayan. Sapol na sapol sila rito. the meme? Why will your staff put No, the it's meme not about towards China. me? It's about And then decorum. you're comparing. Ay, nako talaga naman, no? Wait lang, guys. Kaya ang ganda nitong mga pang-thumbnails, Oh, pang-thumbnails ito. Oh, yan, Oh. Pang-thumbnails ito. Teka, tuloy. Apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Session what is is a suspended for 1 minute. complicated na international. Ayun, nasuspindi. Bakbaka nila mga kababayan, nasuspindi ang session sa Senado. Oh, nasuspindi muna saglit mga kababayan dahil suspended saglit. Tayo, magbibigay tayo ng opinion. Kita nyo mga kababayan, come to the rescue si pro tempore president si Lacson, di ba? Dahil nakita niya dihado sa debate, parehas tong abogado parehas senador. Kita nyo diyan yung malalaman mga kababayan kung sino talaga ang may laman, no? Pagdating po sa argumento. Ganun na ganun si Marcolita at saka itong si Kiko, and to you, I think we were just Senator making a point. Alan. I will Tuloy speak natin. after him. No, Mr. President, I have made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where Yes. where the point of the caricature is being Mr. President. pointed out. I will go there after this point, Mr. President. No. Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs. You do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. That's why in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute, si President Zelensky at President Putin if you put them on the same room, magkakamayan yan. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, dapat i-protest ng ating ambassador. Correct. At dapat tanungin, official ba yan? Correct. Because we cannot look underhanded pagdating po sa international community. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo personal. So I'm sorry I reacted diba? because anyone who sees the caricature is that a flattering caricature? If Alam nyo mga kababayan, hindi naman po sana gano'n, no? Parang nagbubuhat tayo ng bangko dito, pero tumugma yung una-una na natin mga pahayag, opinion, reaction patungkol dito sa ginawa ni Tariela, di ba? Sino rin itong mga nakapanood, di ba noon? Mayroon ako mga ganitong reaction at opinion Nasabi ko, kung kayo man, tayo man, no? Nandoon, si President Marcos Jr. Binabastos ng isang general ng Chinese, yung ating mga embahador or embahada ng Pilipinas sa China, magre-react, di ba? At tatanungin din nila kung official ba yung ginagawa na yon. Katulad din nito ngayon. Ito lang naman ang pinagugatan. Tinatanong si Tariela, official ba yan? Ba't ayaw niyo mong sagutin? Kasi hulog po sila dito, kabayan. Laglag po sila rito Makikita nyo talaga kung sino yung mga totoong nagpapa-optex lang ba? Para may masabi lang, mga mema lang ba? Pero ang totoo, puro kagaguhan at katarantaduhan lang naman pala ang mga laman.
dito, makikita natin, no? Ito si Marcos Jr. nagkumahog nga, nagnakaw nga ito. Gapang nga siya, sabi nga ni Atty. Ruy Naguanson, gapang sigbi mo. Nakaw siya ng pakikipagkamay dito kay Xi Jinping. Kung ilang tao kaya, ilang presidente kaya ang kanyang nilaktawan doon, di ba? Kung hindi niya ginawa yan, makikipagkamay ba sa kanya si Xi Jinping? Di ba? Kaya nga ang tingin sa kanya ng sekretary yata ng muntik na siyang terusihin doon si BBM eh. Pero Pilipino, damog, nagdamog si Hukagi mo pag ginawa ni BBM doon, di ba? Kita mo, nagkukumahog ang ating presidente para makipag-diplomasya dito sa presidente ng China. Mayroon ka namang isang general na personal kong atake sa presidente. So, yan ngayon yung problema natin. Hindi nyo na-distinguish. Ito ngayon yung pinapaliwanag ni Senator Alan at ni Senator Marcoleta. Na ngayon, ang narrative nila, si Senator Alan, Senator Marcoleta, pro-China. Dahil pinagtatanggol nila yung China. Di ba, kabugukan lang? Utak bugok lang yan, hindi mabili. I do that caricature to any world leader. Any world leader. Kahit dito. Kahit dito. Di ba? The majority leader is smiling. The majority leader and I had a we've known each other since 98. We've never argued with raising our voice. But umabot. I didn't even remember what I said. We apologized to each other. Bakit? Mali eh. Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. Yun. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga brad mo, pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama brad mo. Mali eh. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na, tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. He can go around, he can join the media, he can be a blogger, he can be a professor, he can be like Ronald Llamas and call himself a influencer or a political analyst, di ba? But when you're in uniform, Correct. the other countries will ask you, official ba yan? That's standard, Mr. President. Ang galing dito ni Senator Alan Cayetano, mga kababayan, promise. Ang galing ng kanyang sinasabi dito. Kasi nga official po ito si Tariela eh. So kailangan talaga malaman ng taong bayan kung ito bang kanyang ginagawa ay official. Ang problema kasi kabayan, parang pinapabayaan okay lang, kung gusto mong gawin yan, di maging vlogger ka na lang. Tariela, mag-resign ka na, ulis ka dyan sa Coast Guard. Sumama ka na lang sa amin. Sumama ka na lang kay Llamas, political analyst. Badong pala yun yung analyst. Political marites ka na lang din, KPL. Tariela. Kaya tayo nagkakaproblema. Mr. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng state-controlled, China state-controlled media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. So merong China... Ayan na mga kababayan. Ang tanong, official ba yan? Iba kasi yung media, iba naman po kasi ang uniform talaga, personnel na nasa government. Kahit pa sabihin mo yan, sasabi niya na wala daw nagtamang hinala lang itong si Wow Dagat, mga kababayan, di ba? Tamang hinala lang yan sa kanya, hindi naman official yun. Ito kasi sa Tariela, naka-uniform, official, yun ang punto dyan. Ay nako. China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito rin. So maliwanag, Mr. President, na they too, through their official channels. Official channels, ikaw lang may sabi niyan eh. Ito kasi sa atin, para bagang, ganito. Sa tingin ko, mukhang hindi rin niya sinasabi na tama or mali itong si Tariela. Ni Cayetano, nitong ni Kiko Wow Dagat, di ba? Kaya, dahil hindi niya masabi na tama or mali ang ginawa ni Tariela,
magpapakita siya ngayon ng katumbas na ginawa ni Tarriela nung sa China. Ang problema mo dito, Senator Kiko Wow Dagat, sapagkat yon, sabihin mo man, mag-assume ka, tamang hinala mo man na ito ay alam ng Chinese government, hindi pa rin men in uniform ng China. Unlike dito kay Tarriela, naka-uniforme mismo at hindi po siya media. Gets mo? Why not pakinggan mo yung sinasabi ng Senator Alan Tarriela? Hubarin mo yung uniform mo, mag-media ka na lang at magdadaldal ka, pwede mong gawin yan. Correct, hindi? Oh, galing ka na mga kababayan. Kaya pala, sa hamon ni Senator Marcolita, dito sa Tatlong Itlog, hindi rin sila basta makasagot ng diretsyo. Sir President. Come up with caricatures, Mr. President. Sir President, yun po, with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advisean ng DFA ng tama, hindi po mangga sa mangga o atis sa atis yan. Communist countries, including Vietnam, Cuba, North Korea, pag news outlet nila, although alam natin in reality, may say sila, just like PTB4, in reality, hindi dapat, but in reality, kahit sinong administrasyon ay may say sa PTV4, is not considered track 1. Oo. Hindi siya track 1. Correct. So kung hindi ka track 1, pwede ka mag-caricature. Media yun eh. Kahit na alam ng Communist Party. So if our diplomat ask, is that official? Sasagutin ka, that's our news. Hindi kami. Which is Mr. President, and therefore okay lang. No, it's not okay lang. Well, It's not okay lang, Mr. President. But Why It is the when we international- defend when our officials caricature, it's not okay. But when their state-controlled news caricatures, it's okay. no, Mr. President, there is an Ayun naman pala eh. international... So what's the issue? No, Mr. President, there's an international order in foreign relations. And when these countries that control state media do it, it Ako is... sasagot sa'yo, Kiko. Magkaiba kasi yon, media yon. Ito naman, opisyal talaga ng gobyerno. Bugok! Sasabihin mo ngayon, controlled yun dahil nga mga komunista yon. Dito nga sa Pilipinas, di ba may PTV4 din, na kontrolado din yan ng gobyerno, kahit pasabihin mo ngayon na media yan. Tama hindi? Yun. Yung media natin ng PTV4, yun po pwede yun. Maglabas ng kung ano-ano. Ang problema kasi, si Tarriela. Itong hirap sa abogadong hindi aboga. Di ba? Oh. is accepted that it is not track 1. But when democratic countries have generals who do that, it destroys the order. Nagmumukha tayong childish at bata, nasisira po ang kredibilidad mula sa Pangulo hanggang sa Secretary of Foreign Affairs. Kung hindi sila napapaya na ginagawa ng state news, tayo napapahiya. Kasi walang maniniwala na gagawin ng general yan at hindi siya ipagsosorry, tapos sasabihin hindi siya opisyal. Well, again, Mr. President, if taken in isolation, and that's the difficulty here, the good senator is taking it in isolation. That was January 14. December pa lang, pinuntirya na ako. Si Senator Risa Ontiveros, the same. Nung nag-statement ang Congressman Laila and Congressman Jokno, tinira rin. So, itong propensity to focus on Tarriela because nagre-reklamo on China, it does not present the entire picture, Mr. President. Mr. President. This resolution would not have happened if it was just Mr. Tarriela, Commodore Tarriela they were complaining about. No, Mr. But precisely, it is a systematic propaganda campaign to discredit our public officials, to discredit our armed forces, Mr. President. Ganyan ang style. And the statement of the DND, if you look at it, if you read through it, they were saying, and they condemned the lies. Mr. President, they described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagre-reklamo sila dahil dito sa caricature. Sana naman medyo patas tayo dahil dito naman tayo sa atin, Mr. President. Suportahan naman natin yung ating Coast Guard. Sila ang tumataya dyan eh.
At suportahan natin ang DND at ang ating men in uniform. Yun ang ating Mr. President. kagustuhan para maipasa itong resolution na ito, that we stand behind our men in uniform. We oppose and we condemn the lies, the disinformation, and the maligning being undertaken by China against the senators, against congressmen, against our men in uniform. Mr. President, ganun lang kasimple ito. Hindi na dapat pinahaba pa at pinatatagal pa to, Mr. President. Mr. President, that's his opinion that hindi to pwedeng pahabain. This affects OFWs. This affects our ailing economy. This affects our being a Christian nation. This affects moral ascendancy. Hindi mo pwedeng sabihin dahil mali kayo, mali na rin gagawin ko. Dahil ang Coast Guard tama, yung isang general na ng bastos, okay. So I take offense sa sabihin, dito naman kayo sa amin. Protektahan nyo naman Coast Guard. Kailan namin hindi protektahan ng Coast Guard, Mr. President? We are for the Coast Guard, Mr. President. But if one of their generals went over the line and did something that is wrong, childish, undiplomatic, reckless, unprofessional, it's also our duty. Did we file a resolution here to ask someone to correct him? Hindi po. Kasi hindi na namin kailangan ng rest back ng Senado. Pag kami nakakapag-debate sa Russian ambassador, American ambassador, hindi namin kailangan rest back ng Senate. Especially kung tama kami. But what we're asking sa resolution to is rest back ng buong Senado. Which I'll go to the other point because hindi tayo magkasundo dyan. So tingin nyo tama, bahala kayo. Because may mga anak kayo, may mga apo, tayong lahat. Dadating tayo dyan. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Anak, okay lang mang bastos kasi mas bastos sila eh. Anak, okay lang magbully kasi mas bully sila. Ako, hindi ko sasabihin yon. Ako, sasabihin ko, At hindi yun ang sinasabi. hindi, yun ang sinasabi mo, Mr. President, and I'm No, not yet Mr. finished. President. Kasi Of course you said, tama We si beg to Tariela. disagree, Mr. Mr. President, I'm not yet finished, no? Well, we beg to So, disagree. Mr. President, this is the question. The resolution question statement. Sabi dito, whereas, in response to the public statements of the Embassy of the People's Republic of China, etc., etc., walang naka-attach ko anong statements nila. So, paano tayo magdidebate dito? That's why mahaba to eh. Mga pang 3 araw to, iniisa-isa ko yung statements. Pinapakuha ko sa staff. Nagsumulala ako kay Tariela because tinitingnan ko statements ni Senator Risa. I think that's within her rights. She's been consistent with some of her, I may agree or disagree, but yun ang statement niya. I've been looking at the statement of the gentleman from Pampanga. You're a senator, you're a patriot. But yung kay Tariela, nakita ko kaagad eh. Tama yung iba niyang mga statements, pero mali yung ginawa niya na ganyan ang gagawin mo. Kasi pag ginawa kay President Bongbong yon, regardless kung opposition ako administrasyon, pagtatanggol ko siya. Dahil mali eh. Ang mali is mali. Hindi pwedeng mali sila, mali na rin tayo. Tama sila, tama tayo. May tama tayo niyan. So Mr. President, this is the question. How will we discuss and vote on this? Kung wala naman dito yung statements na kine-question natin. So will the gentleman attach these questions and furnish the members of this chamber? I don't think we ever passed a resolution. Mr. This is just 30 seconds, tapos na ako. On this point, we've never passed a resolution condemning anything without specifying what we're condemning. So, pwede bang sabihin, hindi ko gusto yung sinabi ni Senator Marcoleta sa CA. Hindi po. I saw the statement of Senator Lacson. I saw the other statements. Specify nila kung ano sinabi niya. Nakita ko statement ni Senator Marcoleta. Clarify niya. At least malinaw. Eto parang carte blanche na lang. Lahat ng sabihin ng Chinese ambassador, mali. Paano kung sinabi niya, good morning? Paano kung sinabi niya, ni hao? Good morning. Kinokondemn natin yon. Bawal na mag-good morning sa Pilipinas? Oh, you might say it's obvious na hindi yun ang kinokondemn. There's no such thing as obvious. The records of the Senate will bear this resolution and the discussions in this August hall. But anyone can add and subtract if it's general. So which statements are we talking about so that we in the minority, in the opposition,
can be able to debate. That's why I started out today by simply saying, pagdating sa South China Sea, sa West Philippine Sea, nagkakaisa tayo, magkakasama tayo. Atin ito, ipaglaban natin to. Pero pagdating sa bastusan, out kami dyan. Kasi yung tama is tama, mali is mali. So ang question po ngayon, what will we do, gentleman from the esteemed senator, gentleman from Pampanga and the author, will you supply us or will we annex or add whereases so that we will see ano ba tong statements na to? Mr. President, I think the whereases are clear. Yan mga kababayan, dito natin puputulin pansamantala. Kita ko na ang punto ni Senator Kiko at saka Senator Alan at Senator Marcolita. Ipaglaban natin ang atin sa West Philippine Sea, ipagtanggol natin dyan sa China Sea, kung ano man ang mga pinag-uusapan, pero dapat malinaw, ano ba talaga ang ating pinaglalaban? Di ba? Ano ba ang atin, ano ang ating pinaglalaban, ano ba ang dapat natin? Kasi nga hindi po pwede yung hindi natin dinidistinguish. Kasi nga, para bagang naghahanapan, ay sa bagay, dagat nga naman, literal, di ba? Para tayong naghanap ng isang karayom sa gitna ng West Philippine Sea. Ganyan po ngayon ang kasalimuot nitong issue na patungkol po dito sa bangayan na ito. Ang problema, daldal kayo ng daldal dyan, yung pinagmumulan ng pinagdadaldalan nyo, wala naman. Yan si Tardiela. Hindi siya matanong. Bakit Pangilinan? Pinagtatanggol mo nang hindi mo lang muna pinagano. Ano bang pinagtatanggol mo? Ano bang pinaglalaban mo? Si Tardiela mismo pagsalitain mo, ano bang punto niya dyan? Di ba? Intensyon ba niya yan? Yun muna sana eh. Kahit ako, kaya kong makipagdebate dito kay Tardiela eh. Hindi naman ako nagyayabang mga kababayan. Pero ganito lang kasimple yan eh. Ano bang intensyon mo dyan? Official ba yan? Kung hindi yan official, bakit ka naka-uniform? Di ba, kabayan? So yan po ang atin na pag-usapan ngayon. Napakagaling po nitong balitaktakan. Sa sunod na lang po ako mag-shoutout mga kababayan. Comment na lang po kayo dyan sa baba kung mayroon po pa kayong paka-shoutout. Maraming salamat, Pilipinas sa service. Bye-bye!